Client, P001, please proceed to counter 1. So dito, yung goal ko is somehow to make naman parang masaya naman yung paggamit mo ng system. Hey everyone, I'm Nico, and today I'm excited to introduce you to Queue, a real-time queuing system built with Node.js, Sequelize, and Socket.io. So whether you have a business or in my case, ginamit namin siya sa school, this is a very useful system for managing uh, your clients or your customers, especially pag madami na yung volume ng clients nyo. For example, if if you have clients na kailangan nilang mag-fall in line, so this is the system for you. Okay, so quick overview lang ng ating admin dashboard ng Queue. So you have uh, two main panels. So on the left side, itong kulay blue or actually gradient siya ng green tsaka blue. So medyo subtle lang siya. So etong sa left side, ito yung tinatawag natin na navigation panel. So si navigation panel, meron siyang on the top left, meron siyang logo ni Q. On the top right, ito yung tinatawag natin na hamburger menu. So pag kinlik mo siya, hamburger button pala. So pag kinlik mo siya, it will hide yung ating navigation panel. Yan, so kagaya niyan. So pag kinlik mo siya ulit, is-show niya yung navigation panel mo. So on the right side naman, ito yung kulay gray, ito yung ating main panel. So dito mo makikita yung most of the content ng ating dashboard. So kung mano-notice nyo sa navigation panel natin, meron siyang tatlong menu items. So you have the groups, you have the counters, and you have the users. So si navigation panel, it helps you, as the name implies, it helps you to navigate yung admin dashboard ni Q. So pag kinlik mo to halimbawa yung counters, yan, it will show you all the counters dito sa main panel mo sa right side. So yung tatlong menu items natin, meron siyang mga tinatawag na sub-menu items. So accessible siya gamit tong mga arrow buttons sa right side ng ating mga menu items. So for example, kung gusto mo makita yung mga sub-menu items ni groups, click mo lang to. And then kay counters, and then kay users. So yan, so that's how you navigate yung ating admin dashboard. Kaya siya tinawag na navigation panel. Okay? So yun yung ating quick overview ng ating GUI. So groups, ano ba si groups? So si groups is yung kumbaga ito yung ating mga departments or if you need to group to create logical groupings doon sa mga offices nyo, sa mga departments nyo. So like in our case sa school, eto yung groups namin, eto yung mga offices na merong frontline services. So for example, si clinic, si cashier, and then since it is a school, si registrar. So mga options ni groups, pwede nyo palang i-expand si groups. Meron pa siyang sub-menus. So click nyo lang tong arrow.
To expand, so meron siyang all. So para makita nyo, andito tayo ngayon sa all, makita mo yung lahat ng groups. You have create. So pag mag-create ka ng group, for example, clinic, and then you assign a user. Ito yung mga regular user siya. Kasi ngayon um, super admin tayo na user. So ito naman yung mga normal users natin for this group. So pag sila yung nag-login, yung makita lang nila is yung mga naka-assign sa kanila na group. Okay, next you have the services. So for clinic, meron siyang clinic. For cashier payment, and then for registrar, meron siyang college at saka grad school na services. Okay. So si groups, demonstrate muna natin si clinic. So si clinic, if you can see dito sa menu natin, pag click mo yung counters, makikita mo yung lahat ng counters. So si clinic, meron lang siyang isang counter and then isang service na the same name din sa ating group, which is clinic. So you have the counter name, which is counter 1. Ticket now na column, ito yung current ticket number na sineserve ni counter. Okay, date created, kung saan kailan na-create yung counter natin, yung status ni counter kasi pwede natin siyang i-open or i-close yung bawat counter. So si create naman, create counter, so yun lang, you can create a counter. So select mo lang yung group, yung service offered, the number. Same sa mga values ng column dito sa all counters. Okay, so to demonstrate, si clinic, click natin to. Ito yung ating GUI for Q. So kung mapapansin nyo, meron siyang several panels. So meron ditong mga buttons. Si preview button, ito yung button na pag kinlik mo, i-redirect ka niya sa page kung saan, yun yung page na lalabas dun sa mga TV display nyo for your queuing system. Etong panel naman to, dito nakalagay yung pangalan ni counter, saka yung service niya. And then may nakalagay na now serving text kasi sa ilalim nito, dito malalagay yung ticket na currently na sineserve nyo. Okay, so issue tickets, let's try this one para makita nyo yung ticket. Issue ticket 1 to 5 lang muna. For example, click nyo yung issue ticket. So, create na siya ng sequential na numbers. So, yung letter M, saan nanggaling to? Yung letter M, kasi, di ba meron tayong services? So, yung service ni clinic is, may pangalan din na is the same name, which is clinic. So, pag kinlik mo yan, meron siyang M. So that is to differentiate yung mga tickets na ini-issue nyo. So hindi siya pwedeng, yung purpose niya is, kasi sequential tayo, same din yung ini-issue natin sa ibang mga counters, sa ibang mga groups, like 001, 002. So para hindi ma-confuse si counter, like, for example, si payment is P yung prefix niya. So pag dinala siya ni client, doon sa counter ni clinic, alam ni clinic na hindi siya for clinic na ticket number. Kasi yung prefix dapat ni clinic is M. So, para rin siyang security feature ng mga ticket numbers nyo. Okay, so anyways, going back sa ating counter, so nag-issue tayo ng tickets na 1 to 5, and then may prefix siya na M, meaning sa clinic to, na service. Meron tayong tinatawag na directional buttons. Kung mapapansin nyo, pinattern natin yung button natin sa letter Q. Kasi yung purpose ko dito is
Kasi yung ibang mga queuing system, typical lang yung GUI nila eh. May mga buttons lang doon. I-click mo yung next client, click mo yung back, i-click mo yung call client. So dito, yung goal ko is somehow to make naman parang masaya naman yung paggamit mo ng system kasi para ka lang naglalaro. And at the same time, logical yung direction ng mga tickets kasi yung mga arrows kung saan mo gusto mapunta yung ticket dito sa GUI, gagamitin mo yung arrows para ma-direct yung mga ticket numbers dito. So for example, yung default na active na button sa bagong open na counter, bagong create na counter is yung up. So let's say, kinlik mo to. Yan. So mapupunta na si M001 from queue dito sa baba, pupunta siya sa taas. So pag kinlik mo naman yung down arrow, babalik siya dito sa queue. Yun. So paano naman si right arrow? Si right arrow is if you want to put the ticket number or the client on hold. So i-click mo to, mapupunta siya sa on hold. Si left arrow naman, i-click mo to, si ticket number mapupunta from on hold, babalik sa queue. Yan. Yan. So napansin nyo, bumalik siya from on hold, bumaba siya dito pa left sa queue. So ganun lang yung UX natin sa pag-manage ng counter. So para at least hindi siya ganun kumbaga hindi siya ganun ka-boring. Okay? So meron pang isang button, ito yung paborito ko. Ito yung bell button. So dito, pag kinlik mo to, tatawagin niya yung client. So to demonstrate, pwede nating i-open etong preview para makita yung kung baga ano yung naka-display sa TV natin, sa mga TV display natin. Kasi yung queuing system meron siyang accompanying na na display unit. So sa atin pwede siyang TV or monitor na nakasabit sa labas ng office or ng frontline na office natin. So click natin to. So ito yung itsura niya. Download Wait your lang. digital. Pause muna natin. So by default, meron siyang video sa right side, meron siyang slideshow sa baba ng video, and then sa left side, ito yung main data or information regarding sa clients tsaka sa counter nyo. So dito yung service, yung counter number, tsaka yung ticket numbers. To. So yung isa kasi is ito na yung sineserve natin. Yung next clients, ito yung mga nakalagay sa queue doon sa ating admin dashboard. Yan siya. So let's say click natin yung change muna natin yung okay na pala. Click natin yung bell button or ang notification button. So pag click natin, ang mangyayari, tatawagin niya si client M001. Tapos yung video kasi na to is naka-autoplay to eh. So magpo-pause si video, tatawagin si M001, mag-animate to yung now serving sa counter. So tignan natin. So let's say balik natin muna siya sa autoplay. Download your digital national ID So click now. natin yung notification button. Yun. Tutunog yung chime. Client, M001, please proceed to counter 1. Ayun. Open your browser and visit now. So kung mapapansin nyo, after niya mag-chime, mag-audio announcement, and mag-animate,
magpe-play ulit yung video. So yun yung function ni notification button, that's why siya yung paborito ko. And then kung makikita nyo, instant yung updates natin sa GUI. Dun na natin ginamit si Socket.io. Kaya tinawag natin si Q na real-time queuing system. Kasi kung ano yung gagawin mo dito, example, babak mo dito, automatic updated na yung TV natin in real time. Okay. So yun. Ito yung basic functionality ni Q. Isang counter, isang service. So let's say, done na si M001 o na-call na natin siya, na-service na natin siya. Click mo lang ulit yung app button. So, pag-click mo, done na si M001. Ready ka na ulit mag-serve ng another client. So, dito mabablank na ulit si now serving. Tapos si video pala, naka-play lang siya. Tuloy-tuloy lang yung play niya. Napupause lang siya pag tumatawag tayo ng client. So, dito pinost ko lang kasi hindi nyo maririnig yung audio ko. Okay. So, yun yung basic functionality ni Q. Meron pa tayong additional demonstration, yung situation kung saan dalawa yung counter nyo. So, kagaya ni cashier, dalawa yung counter niya. And then, meron ding situation na dalawa yung service or more than one yung services natin sa isang group. So, halimbawa dito kay registrar, meron siyang college na services tsaka grad school na services. So, yung pag sinabi nating college services, pwede yung transcript of records or any documents na kailangan nila i-retrieve. Pero college student sila. Ito naman nagki-cater kay grad school. Si cashier naman, na example, dalawa yung counter pero isa lang yung service, which is payment. Next scenario ng paggamit natin ng queue. Let's say, for example, dito kay cashier, no? So, isa lang yung service niya, payment. Pero dalawa yung counter. So, paano gumagana si queue pag ganun? So, let's try and open yung counter 1. Okay, so eto si counter 1. And then open din natin si counter 2. Okay, click mo to. Counter 2, rearrange lang natin para eto si counter 1, eto si counter 2. Now, since pareho lang yung service ni counter 1 tsaka ni counter 2, so either sa kanilang dalawa na counter, pwede silang mag-issue ng ticket. So, let's say si counter 1, no, nag-issue sila ng ticket 1 to 5. So, issue tickets 1 to 5. Kung papansin nyo, yung prefix ni payment is letter P. So, what will happen doon sa counter 2 natin? So, tignan natin. Yun. So, kung manonotice nyo, si counter 2, the same yung ticket niya kay counter 1. Kasi nga, the same yung service nila na ino-offer. So, payment. Pareho silang payment. So, let's say, nag-service ngayon si counter 1 kay client 1, kay P001. So, click niya lang yung up arrow. So, what will happen doon kay counter 2? So, kay counter 2, automatic, ano yung nanonotice nyo? So, nawala si P001. Kasi nga, sineserve na siya ni counter 1. So, ano naman yung itsura nito sa TV? Yung itsura nito sa TV is, click natin yung preview. Click natin to. Pause lang muna natin to. Yan. So, kung papansin nyo, nakaserve na si P001. And then, yung mga succeeding clients naman, andito sila sa next clients. And then, blank pa yung now serving ni counter 2. So, pwede na siyang mag-serve ng next na client.
So, click natin 'to, P002. Yun, updated na yung ating TV display, yung ating queuing display. So, P001 nasa counter 1, si P002 nasa counter 2. And then, yung mga remaining clients nyo, yung mga next clients. Okay, so try natin tawagin si P001. Client, P001, please proceed to counter 1. Yun. Download. So, pause lang natin ulit. And then, what will happen pag si counter 2 naman? Pag si counter 2 naman, Client, P002, please proceed to counter 2. ayun. So, pwedeng magtawag Your digital national independently si counter 1 saka si counter 2. So, yun yung ating second situation or scenario sa paggamit kay Q. Dalawang counter, isang service. Okay? So, by the way, meron din pala tayong different options sa pag-display ng ating queuing system sa clients. So, ito yung default niya. Pero, like sa case kasi ni cashier, maliit yung TV na nakalagay dun sa taas ng front counter nila. So, may ginawa tayong different na layout or different design dun sa display. So, pwede nyo siyang i-activate. Lagyan nyo lang siya ng query parameter na display equals dark. Yun. So, yung itsura nito is ginaya ko siya sa mga classic na display ng classic queuing counter display kung saan yung makikita nyo LED, naka-LED siya, hindi siya yung kagaya ng ginagamit natin ngayon ng mga TV tsaka monitor. So para siyang LED display. So at the same time kasi maliit nga yung screen, tinanggal natin yung video. So purely counter tsaka ticket numbers lang yung naka-display. So ganito siya pag full screen. So para madali siyang makita kahit malayo kasi nga maliit yung display natin for cashier. So meron tayong another option on how to display yung ating mga ticket numbers. Okay? So pag tinanggal mo naman yung query parameter na display equals dark, so balik ka doon sa sa ating normal na display. Okay? So anyways, ito yung second situation or scenario ng paggamit kay Q. Isang service tapos dalawang counter pero walang limit to. Pwede kang you can add more counters, and then sa display naman pwede naman i-adjust to kasi dito dalawang counter lang yung kasya. Pwede mo namang i-adjust yung size ng ating display para ma-accommodate doon. Kasi pag may counter 3, madadagdag dito sa ilalim. So depende na kung paano siya approach. Basta supported siya ni Q yung mga ganitong scenario. Okay? Okay, so finally, our third scenario is, let's say, yung isang group natin, meron siyang multiple services. So, kagaya nito kay registrar, close muna natin to yung ibang tabs. Kagaya dito kay registrar, meron siyang college tsaka grad school na service. Tapos, kada service isang counter. So, dalawang counter siya. Pero, yung dalawang counter niya, magkaiba yung service. Unlike doon kay cashier na dalawang counter siya, pero the same yung service. So, let's take a look kung paano siya gumagana. Again, isang group,
dalawang counter, magkaibang service. Okay? So, open natin si counter 1 and si counter 2. Ito si counter 1, kung makikita nyo, college yung service niya. Ito si counter 2, grad school yung service niya. So, what will happen if mag-issue ng ticket si counter 1? So, let's try. So, kung papansin nyo, yung prefix niya naman dito is letter A. What will happen naman kay counter 2? Tignan natin. So, si counter 2, walang ticket na naka-issue. Bakit? Kasi nga, magkaiba sila ng service. So, magkaiba yung kanilang queue or yung kanilang pila. So, para makapag-issue si counter 2, mag-i-issue siya ng sarili niyang ticket. So, eto, yung prefix niya is B. So, kahit magkatabi si counter 1 at si counter 2, magkaiba yung ticket prefixes nila. Okay? So, ano yung itsura nito sa TV? Yan. So, similar siya doon sa cashier. Pero, kung mapapansin nyo, iba yung college, iba yung grad school. Tsaka yung pwede lang iserve ni college is lahat ng clients na nagsistart with letter A. By the way, yung next clients natin, hindi na siya relevant na info. Kasi nga, hindi naman madi-display yung hindi na kayang i-display yung mga tickets na grad school. Naka-cut off na siya. Kasi naunang mag-create si college, so lahat ng next clients na naka-display is kay college. So ano yung pwede natin gawin dito? So meron tayong third display option. Si display equals no next. So other doon kay normal, ito normal display, tsaka yung kay dark kanina, yung kay cashier, meron naman tayong display equals no next. So, anong mangyayari pag ganito yung display option mo? So, yun lang naman siya. Mawawala na si next clients kasi nga hindi naman siya ganun ka-relevant na sa queuing natin. Kasi kung sino yung counter na naunang mag-create, yun lang yung madi-display na next client. Si grad school, hindi niya na makikita yun kasi nasa pinaka-last pa siya after ng last ticket ni college. So, it's best na wag na lang nating i-display si next client. So, that's why we have this option, si display equals no next. Okay, so let's try to serve si client A001. Anong mangyayari? So, you have A001 sa college na service natin kay counter 1. And then, the same din kay grad school, B001, ganun. So, independent sila sa isa't isa, pero at the same time, they share the same display. So, ganito siya para makatipid tayo sa TV display. Kasi kung hindi natin siya, kung separate siya na group, need mo rin ng dalawang, for example, dalawang counter, dalawang TV rin yung kailangan mo. So kaya siya naka-isang group pero different service. So yun yung purpose ni Q. So yun yung solution natin sa ganitong scenario. Okay? So same din naman yung yung bell, yung notification bell natin. Tawagan mo to. Client A001, please proceed to counter 1. Tapos si counter 2, tatawag din. Client B001, please proceed to counter 2. Lower lang natin yung volume nito kasi mag-autoplay ito eh. Download your digital national ID now. So yun siya. So anyways, by the way, yung Open your TV browser natin, and visit playlist pala to. So after matapos yung national-id.gov.ph. video na to, pupunta siya sa next video. So simulate lang natin yon, tapusin ko yung video. Yan. And then meron pa tayong guys, depende kung ilang video yung kaya nyo ilagay. Yan, so naglagay ako dito ng music. Ito yung ultimate
filler natin kasi 1 hour 54 minutes to eh. So kung mag-queuing kayo ng whole day, at least may matagal-tagal yung ano niya, yung playback niya before siya mag-cycle pabalik. Or pwede nyo ring lagyan ng mga, kung marami kayong videos na available, pwede nyo siyang ilagay sa system. Okay. So yun yung ating scenario 3. Dalawang service, dalawang counter. Okay? So yun yung overview natin sa ating queue, ang ating real-time queuing system. By the way, meron pa pala siyang additional features. So pwede nyo siyang, kasi web app siya, pwede nyo siyang i-online or pwede nyo rin siyang i-open sa network pag naka-network kayo. So pwedeng yung main computer nyo kung saan naka-install yung queue, tapos yung for example yung computer ni cashier, i-open niya lang sa network yung system natin na nakalagay sa kabilang computer. Kasi nga web app lang naman siya na gamit natin yung Node.js, naka-web app siya. So accessible siya sa network or accessible din siya kung gusto niya ilagay online sa kanyang sariling domain, pwede rin. And ano pa ba? May feature pa to eh. Pwede rin pala tong kung may mga priority kayo. So kung mapapansin nyo, click nyo lang yung ticket. Example, priority CM004. Click nyo lang tong star. Matic, siya na yung sa pinakataas ng queue. So ano yung itsura nito? Clinic to eh. Open natin yung preview. Yan. Download Pansin your nyo? digital national. Pause natin muna to. Yan, kung mapapansin nyo, si M004 na yung next. Kasi nga, naka-priority siya. Yan. So, click mo lang ulit yung star kung gusto mo siyang i-deprioritize. Yan. So, let's say nagkamali ka ng pindot. So, babalik siya as normal na ticket. So, automatic, updated na siya dito sa ating TV. Salamat sa Sakit.io for this. Okay? Yon. So, ano pa ba? So, meron din tayong option dito pala. Pwede mong i-close yung counter. Dito natin. Gawin natin example si cashier kasi dalawa yung counter natin. So, let's say counter 1, counter 2. So, TV. So, pause muna natin to. So, let's say kailangan ni counter 2 i-close yung counter niya kasi let's say off niya na or kaunti lang yung clients na kaya namang i-service ni counter 1, so need na i-close yung counter 2. Click mo lang to, yung gear icon natin, and then click yung counter status natin, set natin to closed. Yan, automatic. Hindi ka na makakapag-operate kay counter. Wala na yung mga buttons mo. And then sa TV display naman, mapapansin nyo na wala na si counter 2. So pag in-open mo naman to, yan, ayan na ulit si counter 2. You can close mo, wala na ulit si counter 2. Yun lang naman siya. And then andito rin pala yung mga buttons para dun sa, eto yung no next kanina, saka eto yung display dark natin for display. Eto yun naman yung normal. Okay, ano pa ba? So pwede rin palang i-change yung yung chime natin. So let's say open muna natin, open, or dito tayo kay clinic. Punta tayo kay clinic. Counter clinic, preview. Ayan, pause natin to. Lagyan natin siya ng airport na call tune. Okay, so automatically save na yan pag nag-click ka dito. And then
serve natin siya, si M002, and then tawagin natin, listen sa ating call tune. Ito yung call tune na airport. Client, M002, please proceed to counter 1. Oh, di ba? Para kang nasa NAIA. Kaya paborito ko yung notification button. Okay, so anyways, yun yung mga main functionality ng ating queue. Ang ating real-time queuing system. Dito yung users management lang naman to eh. So, pwede kang mag-suggest ng password. Yung ginagamit pala natin dito is passphrases instead of password para madali siyang tandaan at the same time secure. And then, mga roles. So, available lang yung user na option nito kasi naka-super admin ako. Hindi siya ma-access pag normal user ka. Okay. So, yun yung ating queue. Salamat sa oras nyo. Thank you for watching. And don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para sa ating mga future development projects. Thank you.